Magandang sa inyong lahat. Ito po si Herbert Julia, author promoter ng The Bible Evangelist. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon at gabay ng Kalimalagan, si Banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggo. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manampalataya sa ating Panginoon mula Panginoon sa Kristo upang maiwasan ang pagkakasala o maling mga gawa. Ngayon ay ating pong babasahin sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o mabuti ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan Kabanata 12, talatang 4 na po. Ito po ang mensahe. Ako parito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 8. Ito po ang mensahe. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw na kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao sa kanilang mga gawa. Ang magpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan ng buhay na langit. Dapat tapos matinding galit at tuot, bagsak ng mga lumilika ng pagkakabahabagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalingkuhan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 6, talatang 8. Ito, hanggang 11 ito po ang mensahe. Kayo'y pinalaya na sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyo maunawa kung paanong ipinailalim ninyo sa karamihan at sa kasama ang kalala ng palala. Ngayon nung maienda ninyo ang sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal. Pagpatuloy po natin kay Apostol Tito Kabanata sa talatang 1 hanggang 2, ito po ang mensahe. Paalalahanan mo sila mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan sila'y maunawain, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Pagpatuloy po natin sa Unang Pedro Kabanata 2, ito po ang mensahe. Ang pagtitiisang hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Ito ay ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. At mula sa dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa The Bible Evangelization ng ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at hingin po sa ating banal na. Ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po sa tema na manampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo upang maiwasan ang pagkakasala o maling mga gawa. Ngayon po ay nais pong ibabatid sa atin ang ating pananampalataya. Na tayo ay magkaroon ng malaking banal sa kanyang bugtong na anak. Kung pananampalataya sa kanya, magkaroon tayo ng pananampalataya sa kanya mula din sa kanyang bugtong na anak. Sa Panginoon sa Kristo, sapagkat siya'y itinalaga para tayo ay kayain mula sa kamay ng mga demonyo at tayo ay patawarin sa parusa na ating dapat na tatapunin na ating pagkakamali. Tayo ay gagabayan niya. Siya ay tanglaw upang hindi tayo mamuhay sa kadiliman. Ngayon, tayo ay dapat ay magkaroon ng malaking pananampalataya at sundin natin yung kanyang kalooban o yung ipinahayag ng Panginoon Diyos, ng Panginoon sa Kristo ng balita. Kinakailangan ay ating isasabuhay ito. At tayo ay mamuhay sa matuwid na pamumuhay na ikapagiging banal natin. Ganyan ang dapat na gawin. Tayo ay mamuhay ng matuwid
at mamuhay tayo ng banal. Yung ating iwaksin na natin yung ating maruming pamumuhay o naging masamang pagkatao na kung paano namuhay tao noon na ikinabubuhay pa ng mga tao o bila sa ating mga henerasyon na yung mga hindi pa nananampalataya na namumuhay pa mula doon sa dating pamumuhay, ating mga naging mga nasa bago ng panahon na namuhay na o naliwanagan na at nananampalataya na bilang mga Kristiyano ay tayo ay magkaroon ng maigting pagkasabuhay ng mabuting balita upang hindi tayo makagawa ng pagkakamali o pagkakasala pa muli na kung saan ay dapat ay isasagawa natin ito at hindi basta lamang dahil kung pakikinggan lamang natin ito tayo ay magiging mahina sa namang uri ng mga tukso, uri ng kasamaan na hindi kaya sa atin para tayo ay gumawa ng mali, gumawa ng pagkakasala kagaya ng ibang mga tukso sa material na bagay yung tukso na ikaw ay sa pera, bagay, kapangyarihan, kung ano-ano mga tukso na nabubulit sa atin sa kasama. Maiiwasan natin yan kung gagawin natin ang mabuting balita. Kaya nga, kung yung gagawin mo, hindi ka naman gagawa naman. Pero hindi ba sa ganun yun? Kung tayo ay gagawa ng mabuti na may pananampalataya, simula dito sa mabuting balita, ito ay makapangyarihan na tayo ay hindi na kaya sa kasamaan. At tayo ano ba yun ang Panginoon sa Kristo upang tayo ay hindi mamuhay sa kadiliman. Sa pagtupad natin dito, natin siyempre ang Panginoon. Ang madali natin magawa ito sa pamamagitan ng ating pagtutupad. Kaya nga tayo ay binumold ng ating banal na Panginoon sa Kristo na matuto tayong magtiis kung paano tayo mabubuhay para matupad natin yung kalooban ng Panginoon. Pagmamahal tayo ay maging mahinahon, ganyan tayo dapat na tayo ay maging matiisin. So, napakarami kung how our behavior mold by Jesus Christ o turo sa atin ng Panginoon sa Kristo to obey para masunod natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, maiwasan natin ang pagkakamali. So, kumbaga man, hindi ka lang parang bata na tinuturuan na maging matuloy ng pamumuhay. Of course, yung tayo mga matatanda, kaya nga tayo ay minumula pa bata at kahit matanda na tayo ay mga baluktot natin sa isipan ay maitutuloy ng mga aral na ito na tayo ay binabago ng Panginoon Diyos yung ating perspective in life na tayo ay walang pananampalataya kahit ano gagawin. Ngayon ay sa pamamagitan nito ay madali nating matutupad ng kalooban ng Diyos of our behavior. Heart and mind. So, ganyan tayo minumuhan ng Panginoon kung paano tayo mamumuhan. May pagmamahal, na kinakailangan tayo ay, mabait, tayo ay hindi masyadong, hindi tayo iba't ibang mga gabay kung how we, yung gabay ng pag-ibig, doon pa lamang napakarami ng mga enumerated kung paano tayo makapamumuhay to mold ourselves na may pagmamahal sa kapwa. And hindi tayo gagawa ng masama kung tayo may pagmamahal sa ating kapwa. That's the simple thing na buod ng pagtalima ng mabuti laban sa masama. So, the simple na behavior na kung paano tayo makatutupad ng Panginoon Diyos at makagagawa tayo ng mga. So, paano tayo makapagmamahal? May gabay na. Kailangan ikaw ay ito hindi ganyan. Yan, yan na tayo minubuod ng ating Panginoon. So, we did that, natin napakuha. Yung pagtupad natin, yung pagsunod natin sa kapamahalaan, yung mga pamahalaan niya, magagawa natin yung masusunod natin ito sapagkat kung tayo ay susunod sa Panginoon. Sapagkat marami ang nakalalabag ng pamahalaan kasi hindi sila nagagabay ng Panginoon. So, hindi sila matibay doon sa napagkakamalian nila yung pagtupad sa kapamahalaan. Kaya nakukulong. So, kung tayo ay mamumuhay ay sa mabuting balita, banal ang ating pamumuhay, spiritual. So, yung pamahalaan madali natin na susunod yan, at syempre ang kalooban ng Panginoon Diyos, mula doon sa pag-hold niya sa atin ng ating puso, ng ating behavior. So, kaya rin na kailangan ay tayo ay manampalataya at para maisabuhay natin at yung unawain natin yung
magabay ng mabuting balita para mamul yung ating yan to overcome all those lahat ng mga bugso, kasamaan na nasa paligid para hindi tayo magkaroon. At the same time, ay gagabayan tayo ng present na kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos aside from the pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil nga, kapag sinusunod mo ito, ito ay nagagabayan ng kapangyarihan ng Panginoon. Pwede rin tayo. At kaya tayo ay iwasan natin. Kaya nais naman ng Panginoon Diyos na tayo pagsikapan natin na tayo makapabuhay ng matuwid, mabuti, wala dito sa mabuting balita. Maiwasan natin yung pagkakamali o mali tayo bumalik sa maling pamumuhay o sa ilalim ng kapangyarihan ng mga so, yan. At kaya kailangan ay tularan ng ginawa ng Panginoon sa Kristo na kahit pako ka pa sa krus, hindi ka gagawa ng mali. Hindi ka mawawala ng pananampalataya sa Panginoon. At pagdating sa pamumuhay para na palamang na ito, kung tayo mananampalataya at natin ang buhay sa Panginoon, yung sabi nga niya, sandaan iba yung babalik sa atin na lahat ng mga bagay. Ngayon ay doon at hanggang sa buhay na walang hanggan. So ngayon ay muli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa inyong spiritual na bumuhay at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa ating sa kaligtasan. At muli, tayo ay nananampalataya ng paggabay ng ating banal na paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. Ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay maliwanagan at ikabuhay nyo ang mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan. At faith unity, patuloy tayong magkaisa. Maliwanagan kayo, di ba, ng Santa Maria at unawain natin yung ating mga reliyon. Naiwasan natin at maiwasan natin yung hindi magkakaunawaan, hidwaan na umi sa karasan. At makagabay tayo ng pangunawaan at mabuting pagkakaisa, kapayapaan mula sa mga pamilya, komunidad, bansa at nagkakaisa. At doon naman sa CBC Church, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at kayo ay patuloy pagpuluin niyo sa katauhan mula ba sa Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at sa mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, hindi natin inaasahan ang paggabay sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, mula sa pagsubo at paggabay ng Banal na Santa Maria sa panisyon. At kayo ay maliwanagan. Tayo gabayan ng kailan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kayo maliwanagan ng Banal na Santa Maria at ng mabuting balita at kayo ay mamuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ang mabuting. At doon sa mga kapamalaan, pagliwanagan ng mabuting balita at ng Banal na Santa Maria at isang buhay at kayo mamahalan ng mabuti, ng matuwid. Tugunin yung karapatang magtao at magpairal kayo ng patas ng Espiritu. Sa gayon ay tatamasahin ito ng inyong mga natasakupan at sila ay makapamumuhay ng maunlad at mapayapa. At higit sa lahat ay makapananampalataya ang magaan, mapayapa sa ating manlalapin. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at God bless.